Okay, so good morning po sa inyong lahat mga kapatid. So ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Ah, ito yung balitang kumalat naman kahapon na ang US kinumpirma ito ni Ambassador to the Washington si Babes Romualdez. Ang na nung June pa pala nagpadala na ng extradition request ang US. Nako. Bakit hindi pa pinapa-deliver si Kibuloy sa Amerika? Meron na pala. 'Di ba? Yan naman, PBBM, ano ba nangyayari? Bakit hindi pa ito napapa-deliver? Abot-abot na naman tuloy ang kaba ng mga DDS ngayon. 'Di ba? Nabigyan na ng sapat na dahil na panahon si Kibuloy para ipa-stop. O baka naman po na-stop niya kaya hindi siya napapadala sa Amerika. Grabe nun, lupit nito ha. Diyos, si Kibuloy, Diyos na maliit na letter D. Tapos hindi niya nagawang manalo sa eleksyon, nakakahiya. Hindi, okay lang rin kasi Consuelo di Bobo na rin sa atin na hindi natin siya binoto. Bakit po? Pag-aari pa rin daw niya tayo eh. Yan ang buhay ito. May ari ka ng sanlibutan, tatakbo ka sa pamahalaan, di ba? Magpo-posisyon ka para magkaroon kapangyarihan. Gamitin mo na lang kapangyarihan mo, di ba? Ay nako. Anyway, sabi ni attorney, yes sir, Filipino citizen who has committed a crime and is detained can be extradited in the US. Kasi nga, extradition treaty between US and the Philippines. And the case na yan is double, yung CR. Pero anyway, tama naman po, 'di ba? Kapag ganyang merong extradition, ito ho yung kondisyon ng extradition natin para madali. Sabi rito, Kibuloy is also facing allegation of sexual and child abuse. Ito yung mga kaso niya ron and human trafficking in the Philippines. Surrender, sa US din ganun di ba? Surrendered to authorities in September 2024 after weeks of hiding, blah, blah, blah. Tapos and military for, hinanap nila General Torres yan ito. And then, where hundreds of his supporters tried to block his arrest, he is currently detained in Pasig City Jail. In 2021, U.S. federal prosecutors said Kibuloy allegedly coerced women. Naku po, pinipilit yung mga babae at yung mga minor de edad na makipagpapoyan sa kanya o magpapopoy. Under the threat, sa ilalim daw po ng pagbabanta. Ang verbal abuse, hindi po nila latigo ha, verbal abuse. Parang tipong, sige ka, pag hindi ka nagpaiyot, minus 10 points ka sa langit. Di ba? Ganon. Yun nga rin yung sinasabi nito ni na Amanda na kung kailangan, pati yung katawan mo, isinurrender mo na sa ama. Napakamanyakis na ama na to. Hayop. Di ba? Buti hindi niya naisip ihambing ang sarili niya sa Panginoong Yesus na sabihin niya, tingnan niyo si Jesus, ang ama. Ang tatay niya, ang nanay niya si Maria. Hello, hindi po sila nagpupuyan. Kapangyarihan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos Ama, yung Espiritu Santo, ang ginamit para yung firstborn, first angel, first among His creation, yung maningning na anghel, yung maningning na tala sa sikatan ng araw, ay magkaroon ng katawang lupa. Diba? Si Kibuloy, kalokohan niya, diba? Nampopopoy. Tapos, hindi naman nagkakaanak. Yan ang sakit dito ng mga kulto. Minamanyakeko yung mga kabataan, yung mga kababaihan. Doon sa Amerika, problema niya rin. Diba? Lalo yung nagdala ng pera doon na marami. Nakandun to sa sa CIA most wanted si Apollo Kibuloy. Kaya palagay ko, PBBM, dapat hindi po nadidelay ang delivery nito. Ano po ba? Meron po bang anomalyang nangyayari?
Bakit masyadong abot-abot na po yung kaba ng mga DDS, ng KOJC dahil po sa pagkakadelay nito. Iniisip yata nila na baka tumatalab na yung kapangyarihan ni Paz. Di ba? Ni Pastor. Nai-stop na. Dahil imposibleng hindi nila alam to. Dapat po wag nyo nang patagalin ang agony. I-approve nyo na agad ang extradition. If they have problems about the extradition, magreklamo na lang sila sa Korte Suprema na mabagal umaksyon. Okay, sabi rito, the United States is seeking the extradition of Filipino religious leader Apollo Quiboloy, who is wanted in the U.S. for several charges, including child sex trafficking, engaging in sex with minors, fraud, and money laundering. Yan ang mga kaso niya. Documents supporting the U.S. request to extradite Quiboloy were transmitted to the Department of Justice in June this year. Mga DDS, magpakabait kayo para magpasko pa dito si Quiboloy. Diba? Yes, tuloy pa rin naman po ang kaligayahan nila doon sa KOJC. At least wala na pong manyakekoy. Okay. And then sabi, Quiboloy, indicted by the U.S. Federal Grand Jury in 2021, landed on the Federal Bureau of Investigation Most Wanted list, which identified the charges against him, such as conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion, sex trafficking of children, and bulk cash smuggling. Ito yung sinasabi kong atraso niya sa Amerika. Diba? So, in the spirit of due process and the rule of law, binabatikos ko na nito si PBBM, kala nyo, wag nyo na po itong i-delay. Di ba? Rule of law, pairali nyo po. Bigyan nyo naman po si dating Pangulong Duterte, Mr. President, ng patas na pagtingin. Si dating Pangulong Duterte, asikaso mo eh. Pina-special mo pa yung delivery, yung eroplano. Akala namin ipapagrab mo. Di ba? Yun pala special yung eroplano, private plane, gastos ng Pilipinas. Si Quiboloy, June pa yung request. Hindi nyo pa pinapadala. Hindi po ito matatawag na kidnapping. Ano ba? Takot ba kayong matawag na namang kidnapper? Saan ka naman nakakitang kidnapper? Nakakulong. Di ba? Tapos yung yung requesting party, meron tayong extradition treaty. Padala nyo na. 'Di ba? Ngayon kung hindi kasi ganito, hindi lamang po tayo po pwede na sabi rito extradition shall not be granted in the offense for which extradition requested is a political offense. Kaya po pinagpipilitan nila na ito po ay politically related, na political harassment daw. Dahil kaibigan siya ni Daddy Diggs. Politically motivated, military offense, or punishable by death under the laws in the requesting state. Hindi naman po bitay ang parusa dito eh. Pagbigyan nyo na po, at kung sakali namang bitay, hayaan nyo na lamang po silang umapila sa US Supreme Court. Pero ang importante, wala pong masasabi ang mga Duterte na bakit si Quiboloy, di ba? Ang tagal niyong pinadala, hindi niyo pinapadala. O baka naman may masabi pa yung KOJC na bakit si Tatay Digong ang bilis niyong pinadala porke ba dating presidente? Tapos si Pastor Apollo Quiboloy, gusto ninyo na nabubulok diyan sa pangit na kulungan ng Pasig City Jail, ang sikip-sikip. Bakit hindi na lang ninyo padala sa Amerika para, 'di ba, madalaw ng mga sister at saka para state of the art. Pareho sila ni dating Pangulong Duterte. High-tech ang kulungan. Maganda yung higaan, malambot. 'Di ba? Malamig, walang aircon na bubuksan, always malamig, convenient. Ay nako. Wag na po natin ipatapos. Wag na nating ipatapos pagka nanalo na si Sara Duterte pag minalas ang bansa sa 2028. Absuelto yan, maniwala kayo.
Baka yung judge na humahawak niyan, umaga yung retirement. 'Di ba? Matakot sa kanila sa DDS. O yung grupo nila naman susyukte. 'Di ba? Kaya dapat pagbigyan na ito ni PBBM.